Napansin ko kayo umiiyak. Ano pong dahilan? Ayoko pong maalala yung parang, yung nagsasalita si daddy na huwag siyang patayin. Ako kasi yung kasama niya palagi, ma'am. Miss Chair. Lahat ako. Before po siya namatay, ako yung kausap niya nung hapon. Mayor, pati mga cabinet, pag nakita nila yung mga damit ni Mayor na ipagpag nila, no? Tapos ilagay nila sa loob ng sako. Oo. Sige, Nay. Para hinlok gyud ang bahay ni Mayor. O, para malinis daw ang bahay ni Mayor. Tapos doon kami matutulog. Kinaumagahan, uwi kami sa aming mga bahay, maliligo kami, kumakain, kasi wala namang pagkain doon. Kamao man di ka magtagalog, Nay. Oh. O, sige pa tayo. Meron. Sige, okay. Kunti lang, kunti. O, sige, yun. Umuwi kami, maliligo, kumakain. Pagkatapos, bumalik kami doon. Doon na din kami matutulog. Thank you po. August 2016, naganap po yung raid sa bahay ni Mayor, kung saan mayroon pong nakuha ang mga pulis na baril, explosives, at droga. Nalalaman niyo po ba kung anong eksaktong petsa kung kailan nangyari itong raid? Paduol ka sa mic, Nay. Parang Augustine yata yun, ma'am. August 10. Opo, ha? Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na hinalughog nyo ang buong bahay? Bago ang raid. Nung bago ang raid po, Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na August hinalughog nyo po 8. buong bahay? August 8. oh, Nasaan po si Mayor nung August 8? sa, ano po, sa Bye-bye. Saan Ay, po sa nakatira si sa Manila Mayor? po. Nasa Manila po. Opo. Kung nasa Manila po si Mayor, sino pong nakatira sa bahay niya nung August 8 na huli kayong naglinis bago ang raid? Walang katao-tao po. Nasaan ho ba ang pamilya ni Mayor during that time? Sa Manila po, yung iba, yung mga anak po nila nag-aral po sa Manila. Ibig sabihin po, kahit isang miyembro ng pamilya ni Mayor Espinosa, walang naiwan doon sa bahay nila. Wala po. Ilan ho bang kwarto yon? 2 po. 2 kwarto. Malaki ho ba yung bahay? Katamtaman lang po. Katamtaman lang. Kung ito ho ay ganito kaluwag, mga kalahati ho ba nito o sa ikaapat? Maliit lang po. Maliit lang po. Yung bakuran ho ba niya? Malaki ho ba yung bakuran? Maliit din po. Maliit din. Nung nag-grade ho ba, andun ho ba kayo sa bahay? Nasa amin po kasi magkatabi lang yung bahay namin. Sino po ang naging testigo habang isinasagawa ang raid? Kapag ho kasi merong conduct ng raid, dapat merong testigo, at least isang residente ng bahay na yon na nakakasaksi ng pag-search ng mga pulis. Sino pong Wala nakabantay sa bahay habang nangyayari yung raid? Wala namang katao-tao doon po Kahit sa po bahay nila. isa sa inyo ay wala doon? Ay, katabi lang yung bahay namin sa bahay ni Mayor. Mula po ba sa bahay nyo, nakikita nyo po ba yung nangyayari sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. Eh paano ho yun? Nandun nga ho kayo sa bahay nyo eh. Paano nyo po makikita yung nangyayari sa loob ng bahay niya? Eh, kanang, kwento ka na, siyang, kuan man ma'am, kanang,
Nahibong lang ko ma'am nga kanang nagsigig-usig ang iro. Saba kaayo niya. Taod-taod na ini abot nga sakyanan. Gilili na ako sa buho. Na may buho ang ubalay. Kay pobre man lagi taon mi ma'am. Nya karon paglili na ako na sakyanan ni abot. Nay, kadali lang. Ah. Sasabi niya, nagtaka daw siya kasi maingay yung mga aso, tumatahol yung mga aso. Unsa ganito, Nay? Nakalimot na ko. Sige, otro ha. Nagsigi kanang kuan ba ang mga iro saba kaayo nya na niabot nga sakyanan. Okay, may sasakyan daw dumating kasi maingay yung mga aso, tapos may dumating na sasakyan. Mr. Chairman, if I may, can we hire a new interpreter? Because I cannot understand what we're talking about. With you around interpreting the I'm doing this for the statements. bayan. So, please continue. Sige, Nay. Sa'yo na itabo, pagkahuman. Pagkahuman Niabot ang sakyanan, di ba? ingabot ang sakyanan. Pila ka sakyanan? Usara. May isang sasakyan dumating. Nya pilay pasahero sa sakyanan. Daghan man to sila nanlusad nya kana siyang naay sako gagipang gikuha dito sa kuan nga naisuod tulo Okay. ka sako. Marami raw sila doon sa sasakyan na dumating, pagbaba, may daladalang mga sakong may laman. Naisulod ang kuan, ang Oo. sako. Nya gihuho Wa mo dito. kakita kung sa'y sulod ana. Wa ko kakita. Pero pila ka buok sako. Gihoho man dito sa kilid sa gate nila pagkabuntag na namo nakitaan nga mga tao di ay itong mga patay. Gisud sa sako, Yung sa loob daw nung sako, iniwan doon sa may gate. gihoho. The following morning, nakita nila na tao ang laman ng sako. Pila ka buok sako ni? Tulo. So tulo ka tao nga patay. Oh, gihoho dito sa kanang kilid sa ilagit. Doon daw sa gilid ng gate, doon daw nakahilera ang mga patay. Sa sulod sa sako, sa loob daw ng sako. Pumasok po ba sa loob ng bahay itong mga pulis ho ba ito? Oh. Pumasok Opo. po ba sila sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. At habang Pagkahuman po, girakrakan ang balay. Pagkatapos daw, in-strafe yung bahay, ano tawag doon? Yung pinaputukan. Pinaputukan, niratrat yung bahay. Oh, girakrakan ang balay unya. Moto pagkabuntag, pagkahayag na ako gipangutana tong nagkuan niya na nisukol ko no. Kinabukasan, tinanong niya yung mga tao doon at sinabi lumaban daw. Nisukol ko no. Kisay gisukol katong tao sa sulod sa balay ni Mayor. Na ako ni sud nga tao sa sud sa balay. Ang samantala nga wa man toy tao pagikanamo anang kuan. Paglimpyo namo padlak man na tanan. Pagkatapos nila maglinis, nakapadlock, umalis sila, wala daw tao doon. Pero yung nangyaring insidente na niratrakan yung bahay, meron daw lumaban sa kanila. At may 3 sako na may tao ang laman. nalalaman niyo po ba kung nakapasok sila ng bahay? At paano ho sila nakapasok kung ganong nakalock yung bahay? Wa man ko kakuan nga nakasud sila didto. Nahibong naman lang ko nga ila girakrakan ang balay. Nagtataka daw siya na nirakrakan daw yung bahay. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sa loob? Wa ko kakuan ma'am kay Your Honor kay kana siyang kuan man. Nahadlok naman mi pagsud. Natakot na raw silang pumasok. Nahadlok naman mi niya ang Pagkat- nanago namang ako mga kauban sa amo. Nanago ang ako mga Nagtago kauban daw sa yung amo. mga kasama niya doon sa bahay nila. Kasi magkatabi lang ang bahay Oo, nila. magkatabi lang, nagporma lang L. Ingon ana ang balay ni Mayor, di asad bidire.
Pagkatapos po ng insidenteng ito, kailan nyo po binalikan yung bahay? Wa nami mo balik nga to, ma'am, oy. Hindi na raw sila Nahadlok naman, bumalik me. dahil natakot daw sila. So hindi nyo na po nakita kung nabuksan ba yung bahay? O Naalay nakasarado pa rin kung paano nyo iniwan nung huli kayong nandoon? Naalay naglugabo dito. Na ay, Kaya bura ang ilang dangtan og pila ka adlaw siguro to ang magitan-aw ang mga padlak sa pultahan nga bungkag. so yung after ilang days, pinuntahan nila, tiningnan nila yung mga padlock sa mga pintuan, sira na, open na siya. At ano pa pong napansin yung pagbabago sa loob ng bahay? Mga kuan naman to, ma'am, oy kanang nahadlok naman gud may mag musud kay kuan. Natakot na raw sila pumasok. Kay tingali og kami na sa hipasanginlan. Baka sila daw ang pagbintangan. Mr. Chair, I wish to raise the next question to the sister of Kerwin Espinosa. Sige. Please proceed. Kindly identify yourself, ma'am. Good evening to Miss Chair. I'm Mariel Marinay po, kapatid ni Kerwin Espinosa po. Ilan po ba kayo magkakapatid? 6 po. Pang-ilan po kayo? Pangalawa po. Pang-ilan po si Kerwin? Older brother ko po. Older brother. Kuya po. Nasaan po kayo nung naganap yung raid? Nasa ano kami, parang nalito lang si ate. Nasa munisipyo po kami noon. Si daddy kasi at that time po, nag-request pa kami na magpa-custody kay Sir Espinido sa police station. Nasa munisipyo po si daddy noon. Doon na siya natutulog, doon na lahat kasi di na kami umuwi kasi natatakot na po kami sa nangyayari sa amin. Ilan po kayong family members na kasama ni Mayor sa munisipyo? Ako, yung asawa, mama ko, tapos marami kami, ma'am, kasi ano, yung mga supporters na iba, ma'am, bali sa office ni papa ko, siya lang, tsaka yung asawa, mama, tapos ako sa labas ng office niya, tapos kasama ko rin yung asawa at anak ko, tapos sa labas pa ng office po, yung lahat po ng mga supporters, andun po sila gabi-gabi. Yung iba naiiwan po natutulog kasi nagro-rosary po kami doon every night. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan niyo po ba yung bahay ninyo? Ako hindi na po ako pumunta doon kasi natakot po ako. Sino pong nagpunta kung mayroon? Yung ano na lang po, yung mama ko po pumunta doon kasi doon siya nakatira. Alam niya yung mga gamit doon. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan po ba ng mga polis si Mayor sa munisipyo? Hindi na po siya pinuntahan, parang ano na lang po, parang inano na yun, na pinunta na hinatid namin siya kay Sir Espinido kasi takot na po si Daddy. Kanina po habang nagsasalaysay si Dondon, napansin ko kayo umiiyak. Ano pong dahilan? Ayoko pong maalala yung parang, yung nagsasalita si Daddy na huwag siyang patayin. Ako kasi yung kasama niya palagi, ma'am, Miss Chair. Lahat ako, before po siya namatay, ako yung kausap niya nung hapon. Takot na takot si Daddy nun. Yun lang po, ayokong marinig yung parang, huwag niyo akong patayin. Nasaan po ba kayo nung nangyari yung insidenteng yon? November 5, 2016. Galing ako doon. Nag-visit ako kay Daddy Friday night, Friday ng afternoon. Pagkabisita niyo po sa kanya, saan po kayo umuwi? Sa Ormoc po. Hindi po dun sa bahay niyo sa... Nasaan ho ba ang bahay niyo? Baybay o Albuera? Albuera po, pero meron po ako sa Ormoc kasi maliit na ano po. Nag-ano lang po ako doon kasi yung mga anak ko po sa Ormoc po nag-aaral. Sinabi din po ni Kerwin dun sa kanyang affidavit na habang nasa krame siya, kasama ang inyong ina at kayo, Opo. ay kinausap siya ni Senator Bato
upang makipagtulungan at idiin ang ibang personalidad kasama si Senator Laila De Lima. Totoo po yun. Andun po ako tsaka mami ko po. Maari niyo po bang isalaysay kung paano ho ba itong pangyayaring ito? Ang nangyari dun sa EIDG po, bali, di namin iniiwan si kuya kasi natatakot na kami noon sa nangyari kay daddy. So, dalawa talaga kami babae nagbabantay, si mami tsaka ako. Nung pumunta si General Bato, andun po kami ni mami. Sila lang ni kuya nag-usap, bali dito sila nag-usap, tas dito yung bed ni kuya, para folding bed lang po. Tapos dito din yung folding bed namin. Nagsiksikan lang kami ni mami para lang po, di namin maiwan talaga si kuya. Narinig ko lang po noon, na yung naklaro ko lang talaga sa ko po, sa pinag-usapan nilang dalawa na, Kerwin, kumusta? Sabi ni General na na, Kerwin, dapat sumunod ka sa plano. Tapos parang ako din nakikinig ako, parang nanginginig din ako kasi si General yun, nakikita ko yun sa TV. Isog. Sabi niya, sumunod ka sa plano, Kerwin. Sabi ni General Bato sa kanya. Sabi ni General Bato na dapat kumpleto yung pagsalita niya daw doon sa kasi parang magpapunta naman si kuya siguro ng magsalita na sa Senado noon. Sabi niya, pag di mo yan di ka susunod sa plano, yun, doon na ako nanginginig. Parang di ko na nga na, sabi ni General Bato na, pag di ka sumunod sa plano, tawag doon, yung parang daw, yung buhay ni kuya. Ano ba yung tawag doon? Yung parang, malalagay sa alanganin po. Tapos, pag si kuya daw, tapos isa din daw sa aming pamilya, baka sali din daw po. Kaya yun si kuya, nagyuko pa yun si kuya. Tapos sabi niya, sige ha, sabi ni kuya, opo sir. Ganun lang siya, opo sir. Tapos may tinawagan si General Bato, naka-loudspeaker. Ito, yung pinag-usapan nila, narinig ko, sabi niya, hello, Joby. Yan ang sabi ni General Bato, hello, Joby. Yung sinabi niya ay, yung sa CCTV. Sabi ni General Bato, tas parang naputol na po yun, ma'am, kasi yung narinig ko po, yung Joby, tapos mahina yung marang boses ni Sir Joby, pero kilala ko yung boses ni Sir Joby kasi nagsama kami nagsama kami sa custody niya si Daddy. Si Sir Joby niyo pong nakakausap ni Sir Bato po. May binanggit kang kapag hindi sumunod sa plano, malalagay sa alanganin buhay mo, kasama ang pamilya mo. Ano yung plano? Parang same kay Daddy po. Kaya sinasamahan namin si Kuya. Ano yung plano na gustong masunod ni Senator Bato? Dapat daw po yung kailangang mga pangalan, isabi na po ni Kuya. Maari mo bang banggitin kung sino itong mga pangalan na ipinababanggit niya? Opo. Pakibanggit niyo po. Si Ma'am Leila de Lima po, tsaka si Peter ko po. Dalawa lang po ba sila? Dalawa lang yun po. Dalawa lang yung naano ko po. Peter, si Ma'am Leila de Lima, kilala ko naman po yun, senator yun. Ano pa pong sunod na nangyari pagkatapos nitong pag-uusap nilang ito? Nagtutupi kasi ako ng mga gamit ni Kuya tsaka gamit namin. Nakayuko lang din po ako sa tumayo na si Sir Bato at ginanon niya si Kuya na, ayusin mo ha. Ganyan po. At pagkatapik niya sa likod, anong sunod na nangyari? Umalis na po si General po. Mr. Chair, I just want to manifest that while the testimony of Kerwin Espinosa about the killing incident is that Raul Yap embraced Mayor Espinosa during the shooting incident, I just want to emphasize that during the giving of that testimony, we already manifested that he has no personal knowledge of what really transpired. Because during that time, he was still in Abu Dhabi. And he was just relying on the information which is being given to him by his sources. Tonight, Mr. Chair,
the testimony that is given to us by Don Don, the PDL, is that Mayor Espinosa was alone in his cell, and Don Don is detained in a separate cell, as well as Raul Yap. This bolsters the fact, Mr. Chair, that there is no chance at all for Mayor Espinosa to fight back against the operatives. I will yield for now, Mr. Chair, to the other members. Thank you, Congresswoman Luistro. Now, Congressman Abante. Mr. Chair, I would like to just ask a few questions to Ms. Mariel Marinay. How do you know your brother? Kerwin, gaano mo siya kilala? As kapatid po, kuya po talaga Yes. kuya po talaga ng pamilya So, po. gaano mo siya kilala? Ano? Kuya siya, gaano mo siya kilala? Kilalang kilala ko po. Kilalang kilala Yes mo. po. Hindi siya drug pusher. Hindi siya drug lord. Hindi po siya drug lord. Totoong hindi siya drug lord. Totoo po. Ang nalaman, kasi kasama kaming lumaki sa Cebu. Ano po si kuya, parang sipat ba? Yung parang bakit marami kayong pera at marami kayong property? Bakit? Hindi naman po marami. Marami. Saan eh? Ano po, may auntie po kami yung nakasuporta sa amin. Mayaman ba yung auntie mo? Hindi po, mga kapatid po ng daddy ko po, side ni daddy ko po. Andun sila lahat sa labas ng bansa po. Ibig sabihin, doon sa bangko ng kapatid mo, meron kayong milyon eh. Hindi ko po yun alam. Hindi mo alam. Hindi ko po alam. Alamin mo, meron eh. Wala. At marami kayong property sa iba't ibang pangalan pa. O, Sorry. kaya ako, tataka ako, kung ang kapatid mo, merong lehitimong trabaho. Ang sabi niya, nagpunta siya ng Malaysia, buong pamilya. Yes. Ako nagtataka ako, paano nakapunta ng Malaysia ng buong pamilya? May pera. Napunta ng Dubai ng buong pamilya. Alam mo, Mariel, nagpupunta ako ng Dubai ilang beses sa isang taon. Alright? At kung ikaw ay walang trabaho doon, ang makukuha mo lang tourist visa ng 3 buwan at hindi mo makasama ang buong pamilya mo. 1 o 2 lang. Yun ang alam ko dyan. Oo. Ngayon, makakatira ka sa Dubai nang merong nga permanent visa kapag bibili ka ng bahay sa Dubai. Matagal ang kapatid mo ron. Matagal. Sa Abu Dhabi. Oo. Abu Dhabi pala. Matagal ang kapatid mo ron at ang kanyang pamilya. Oo. Kaya nagtataka ako kung hindi siya. Sabi niya sa amin dito, sayang wala siya rito eh. Sabi niya sa amin dito na siya ay naghahanap ng trabaho sa Abu Dhabi. Nagtataka ako, anong trabaho ang hanapin niya sa Abu Dhabi? Di ba? Marami siyang pera sapagkat tumira siya na ilang buwan doon na wala siyang trabaho. Nagbalik siya rito. Oo, nagbalik siya rito. Kaya, tinatanong kita kung gaano mo kilala ang iyong kapatid sapagkat tinatanong ko kung siya ay talagang drug lord siya. Ngayon naman, kahit sabihin kong drug lord siya, wala na siyang kaso eh. Di ba? Na-dismiss na lahat ng panahon na dating Pangulo eh. Hindi ko alam kung gaano kalakas ng kapatid mo, lahat ng kaso na dismiss. Dismiss. Nakakawala na siya ngayon. Kaya kahit nasabihin kong drug lord siya ngayon, at yan, nandiyan si Director General Lasso. Director General Lasso, hindi ba nasa drug watch list pa si Kerwin Espinosa? Yes, Mr. Chairman. Under surveillance pa siya, di ba? Yes, Your Honor. Minomonitor niyo mga lakad niya, di ba? Yes, O Your yan. Ngayon, itong si Colonel Espinido, naniniwala ka ba na itong si Kerwin Espinosa ay drug lord din? If I may, Your Honor, yes. Kerwin Espinosa, sana sa pagtingin ko, Your Honor, Mr. Chair, pagpunta dito, para magtanggap na lang, iaminin na siya. Drug lord, total, hindi man siya makulong. Pagkatapos,
isabi niyang lahat dahil pinatay yung papa niya. Yun lang sana para paniwalaan. Kerwin Espinosa, 2009, he is convicted for life imprisonment sa Cebu. Nag-appeal siya, then reverse ang appeal niya. Hindi ka ba nagtataka, Colonel Espinido, bakit na-reverse yung life imprisonment niya? Because of money, Your Because of Honor. money. Because of money. Oo, nababayaran ng justice. Makita doon kung sino nag-release. Nag-reverse. Oo. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa lahat, sa mga nanonood nating milyon-milyon mga taong bayan dito, ito pong Quadcom hearing, hindi pinoprotektahan ng drug lord. Dito, ine-expose ang drug lord. Okay? Ayaw namin ng drug dito sa Pilipinas. Ngayon, gusto ko rin sabihin na ako naniniwala ako sa war on drugs. Tama ho ba ako? Tama yung war on drugs. Dapat talaga labanan. Ang hindi ko pinapaniwalaan kung bakit kinakailangan merong patayin na more than 20,000. Tama ba ako, Colonel Espinido? Oh. Tama ba ako, Yes, Colonel Garma? Colonel Garma, tama ba ako? Naniniwala tayo sa war on drugs, di ba? Pero hindi ako naniniwala na more than 20,000 ang kinakailangan patayin. Tama ba ako? Tama, di ba? Oo. Yes, yes, Mr. Oh, Chair. Director General Lasso, tama, correct. Okay, General Torre, tama ho ba ako? Yes, sir. Kasi, naniniwala tayo ron eh. Pero gusto kong sabihin sa inyo, dito iniimbestigahan natin ng EJK, yung pong mga pinatay, whether they be drug pushers or drug lord, pinibigyan natin sila ng due process. Walang due process itong mga to eh. Kanina, kung nakita mo yung mga biktima kanina, yung mga kaanak ng biktima, pinibigyan natin sila ng due process. Walang due process itong mga to eh. Kanina, kung nakita mo yung mga biktima kanina, yung mga kaanak ng biktima, karamihan doon, mistaken identity. Karamihan doon, can you imagine, 9 years old pinatay. Sa Cebu, merong 3-year-old napatay ng stray bullet dahil sa war on drugs. See? Dito sa Maynila, pinatay yung drug lord, nakasakay sa tricycle, pati yung driver ng tricycle pinatay. Yun ang ayaw natin. That's the reason why, nais kong sabihin po dito, that we do not want to protect any drug lord here or drug pusher here. We want to expose them. We want them to be charged according to law. Yun ang nais po natin. At ayaw natin na merong mga libo-libong napapatay dahilan dyan. Ayaw dati ng reward system. Hindi ba? Okay. General Torre, nandito ka nung aming iniimbestigahan si Colonel Marcos, di ba? Na ang sabi